Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating talakayan ngayon ay aking sisimulan sa paglalahad ng aking karanasan na siyang nagsilbing inspirasyon upang tignan ko ang ethics of pandemic and risk disasters. Noong December 15, 2021, nakatira kami ng aking pamilya sa Bohol. Noong araw na yon, tumama ang super typhoon na si Odette sa aming probinsya. Direct hit, signal number 5 ang aming naranasan. Halos 12 oras kaming binayo ng napakalakas na hangin sa gitna ng kadiliman ng gabi. Para kaming nasa tabi ng hélice ng isang malaking eroplano na walang tigil sa pag-ikot. Takot ang pinaka-nangingibabaw na sentimyento ko nung mga oras na yon. At patuloy ako nagtatanong, kailan ba ito matatapos? Nakakatakot talaga, eh. Sa totoo lang, ang buong karanasan ay di kayang ilahad ng salita. Tapos, may kasamang ilusyon yung aking takot. Dahil sa isip ko, pagtapos ng dilubyo ni Odette, akala ko babalik sa normal na parang walang nangyari. Parang ganun lang. Okay lang, parang ganun. Pero sobrang laki ng aking pagkakamali. Kinaumagahan, nakita namin lahat ang laki at lawak ng pinsala na aming dinanas. Bubong na nagkalat, mga puno at kotseng nakataob, poste na nabuwal at iba pa. Yan ang una naming nakita. At simula pa lang yan ang aming kalbaryo noon. Wala kaming ilaw at tubig sa loob ng 6 na buwan. Ang isa pa sa malaking kahirapan o pahirap na nangyari sa amin ay yung pagdating sa pagkuha ng pera sa mga ATM o sa mga lugar na pinapadalhan ng pera katulad ng Palawan, LBC at iba pa. Doon kami nakaranas na pumila ng 8 oras. 8 oras para lang makakuha ng pera sa ATM. Ang lahat ng ito ay nangyari sa amin sa panahon ng COVID. Habang nakapila, habang naghahanap ng tubig, ni isang protocol, walang nasunod ang mga tao. Dahil ang pangunahing intindihin ay kung papaano mabuhay sa gitna ng kalamidad. Samantala, sa pati ng lokal na pamahalaan, naging napakabagal ng pagtugon at umabot pa kami sa punto kung saan ang mas inuna pang tinanong ng barangay ay kung ilan ang namatay na manok kaysa kung kami ay buhay o kumakain pa. Ethics of pandemic and risk disasters. Ang ethics of pandemic and risk disasters ay malinaw na tugon sa mga etikal na hamon ng ating kinakaharap sa gitna ng patuloy na banta ng pandemiko at mga kalamidad. Ating nakita ang kakulangan ng mga normative ethical principles sa paggabay upang makagawa ng mga polisiya sa gitna ng limitadong resources at mahigpit na pangangailangan ng maraming tao. Halimbawa, sa panahon ng kalamidad, paano kang mamimigay ng malinis na tubig na pang-inom kung walang makukunan ng malinis na tubig? At kung meron man, ang matatanda ba, mga bata, mga sanggol, ospital, sila ba ang dapat unahin? Sino? Anong panuntunan ang ating susundin upang ang ating gagawing aksyon sa gitna ng mga kalamidad ay tama at makatarungan? Kung kaya, ang ethics of pandemics and risk disasters ay tinatag upang matugunan ang realidad na kailangan nating manatiling etikal sa gitna ng katotohanan ng mga matitinding hamon ng buhay gaya ng pandemiko at ng ating panahon gaya ng super typhoon, lindol, giyera at iba pa. Mga etikal na prinsipyo. Bilang mga tao na may kakanyahang mag-isip, manimbang, magdesisyon at bigyang buhay ang ating desisyon sa pamamagitan ng aksyon, malaking hamon sa ating pagiging tao ang pananatiling etikal at moral
'pag tayo ay nahaharap sa mga extreme human conditions. Subalit, ito rin ang mga pagkakataon na kung saan ang kagandahan ng pagiging tao ay naipapakita at naipapadama sa iba. Kaya nga, kadalasan sa mga extreme na kondisyon o extreme na human condition, doon lumalabas ang mga bayani na patuloy na nagpapakita sa atin na sa gitna ng mga hirap at kontradiksyon ng buhay, may liwanag at ganda 'pag ang ating aksyon ay nakaangkla sa tama. Pero bakit ako gagawa ng tama? Eh, hirap na hirap ako. Unang prinsipyo, vulnerability. Ang COVID-19 ay nagpakita sa katotohanan na ang maging tao sa panahon ng pandemic ay nangangahulugan na tayo ay parehong biktima at mga bektor ng sakit. Ang ibig sabihin nito ay sa pandemiko, lahat tayo ay maaaring magkaroon ng sakit. Lahat tayo ay maaaring maging biktima ng COVID. Walang pinipili ang sakit, bata man o matanda, babae o lalaki, mayaman o mahirap. Lahat tayo ay may posibilidad na magkaroon ng COVID. Dahil dito, lahat tayo ay may risk na maging biktima. At pag tayo nagkasakit, COVID, tayo ngayon ay tagapagdala ng virus o bakterya, vector. Ang pagiging vector ng sakit ay nangangahulugan na maaari nating mahawa o mailipat ang ating sakit sa ibang tao. Kaya nga, ang unang naging solusyon sa pagharap sa COVID ay isolation. Kailangan kang i-isolate dahil ikaw ay vector of disease. Maaari kang manghawa ng sakit na iyong nasa katawan. Ang pagiging victim at vector ay naging bahagi kung paano natin titingnan ang tanong na ano ang tao. At ang ating sagot, ang tao sa panahon ng pandemiko at kalamidad ay mga biktima at mga vektor. Ang pinapakita sa atin ito ay ang mas malalim na realidad na tayo ay nagbabahaginan ng iisang realidad, vulnerability. Vulnerability. Lahat tayo ay maaaring maging biktima, maging vector. Walang exempted. Lahat tayo vulnerable. Maaaring masaktan, maaaring masukatan, maaaring magkasakit. Ang pangalawang prinsipyo, care. Sa gitna ng katotohanan na lahat tayo ay vulnerable, anong magiging tugon? Care o kalinga. Kung lahat tayo ay vulnerable at anumang oras ay maaaring maging biktima o maging vector ng sakit, paano natin titingnan ang kondisyon na ating kinasasadlakan? Ang iisipin lang ba natin ay ang ating sarili? Iiwas ba tayo? Lalayo ba tayo? Pero kung iiwas at lalayo naman tayo, saan tayo pupunta? Dito papasok ang ethics of space, na siyang ating naging batayan kung bakit ako bilang tao ay dapat magpakita ng kalinga sa iba sa panahon na sila ay dumadaan sa kalamidad o pandemiko. Ayon sa ethics of space, tayo ay konektado sa ating pisikal na mundo. Walang ibang mundo para sa ating mga tao. Ito ang ating mundo. Ito ang ating kanlungan. Kaya sa gitna ng hamon ng mga kalamidad, magagalit ba tayo sa ating kinauugatang mundo? Di ba ang masinop na gawin ay ihanda ang ating kanlungan, ihanda ang ating komunidad dahil lahat tayo ay haharap sa kalamidad. Ganon din naman, kakalingain ko ba ang iba? Di ba ang dapat ko lang intindihin ay ang aking sarili? Tama na unahin ang ating sarili, pero dapat din nating maalala na ang ating pagiging tao ay nagkakaroon ng realisasyon at pagyabong dahil tayo ay bahagi ng mundo ng mga tao. At katulad ng ating pisikal na mundo, iisa din lang ang mundo ng mga tao. Iba-iba man ang ating kulay,
kasarian, katayuan sa buhay, tayong lahat ay bahagi ng mundo na tayo ang may likha, mundo ng mga tao. Kaya magpapakita ba ako ng kalinga o care? Kalinga ba ang aking gabay sa paggawa ng desisyon? Sa panahon ng extreme na kondisyon ng pandemiko at kalamidad? Oo, oo. Dahil sa pagpapakita ng kalinga o care, ating ginagalang ang ating vulnerable na katayuan. Samantalang ang iisang mundo na ipinapakita sa atin ng ethics of space, ang ating natatanging lugar na kung saan tayo ay sama-sama sa ating pagkakaiba-iba, ay nagbubukas ng aktwal na pagkakataon upang ating maipakita at maipadama ang pagkalinga sa iba. Kaya ang pagkalinga o care ay pagtanggap, paggalang, at pag-abot ng kamay sa iba sa panahon ng ligalig. Di ka nag-iisa. Di ka nag-iisa ay nagkakaroon ng realidad, buhay, sa ilalim ng mga prinsipyo ng ethics of pandemics and risk disasters. Sa pangwakas, nobody's left behind. Ito ay isang katotohanang ating maipapakita sa ilalim ng ethics of pandemics and disasters. Dahil ang ethical na principles ng vulnerability, care o kalinga, at ethics of space ay nagbubunga ng spaces of care sa panahon ng extreme human condition. Maraming salamat.